Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang ng misang ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa ng mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si San Juan Bosco sa iyong sambayanan upang kainin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipakalob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin sa matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang pinakita niyang halimbawa sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi. Iwaksi natin ang kasalanan at anumang balakid na pumipigil sa atin. At tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmula ng ating pananampalataya at siya ring nagsasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at sa ngayon nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang paglaban sa mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay, upang hinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sa harap na masunuring mga lingkod mong hinirang, ang handog na panata ko ay doon ko iaalay. Magsasawa sa pagkain, yaong mga nagdarahok. Aawit ng pagpupuri, ang sa Diyos ay dudulog. Buhay nila ay uunlad, sasagana silang lubos. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Sa dakilang Panginoon, ang lahat ay magbabalik. Ang lahat ng mga lahi ay sasambang may pag-ibig. Mga ngayupangpang, lahat ang palalo't mayayabang. Ang lahat ng mga tao ay uyuko sa may kapal. Ang narito sa daigdig na nilikhang mamamatay. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal. Maging lahing susunod pa ay sasambat maglilingkod. At mayroong mga ngaral sa kanila tungkol sa Diyos. Sa lahat ng sisilang pay, ganito ang ihahayag. Sa hininang niyang bansa ay Panginoon ang nagligtas. Magpupuri kailanpaman ang tinawag ng may kapal.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling tumawid si Jesus sa ibayo ng lawa ng Galilea. Nakasakay sa bangka. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan. At ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanyang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Siyang napakaraming taong at sinundan siya ng napakaraming taong nagsiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae at 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapagpapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niyang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo o lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, sino ang humipo sa akin? Sumagot ang kanyang malagad, nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit itinatanong ninyo kung sinong humipo sa inyo? Subalit patuloy na lumilinga-linga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasay alam ng babae ang nangyari, siya ay nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak, ang sabi nila. Bakit pa ninyo gambalain ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. At wala siyang isinama, kundi si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, bakit kayo nagkakagulo at nananangis? Hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad. At sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito sa kamay at sinabi, Talita kumi, nang ibig sabihin ay, Ineng, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya 12 taon at namangha ang lahat. Mahigpit na pinagbili ni Jesus na huwag ipaalam ito kanino man. At iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po. Medyo mahaba-haba ang ating pagbasa, pero iisa ang laman, ang pagpapagaling ni Jesus sa mga dalawang bagay, dalawang kaso, dalawang pagkakataon kung saan yung may sakit ay wala nang kapag-asa. Wala nang mapupuntahang iba pa. Sinasabi po rito, yung pong babaeng dinurugo ay 12 years na rin na dinurugo. At naubos ng kanyang kayamanan sa pagpapagamot, hindi gumagaling. Ito namang isa ay anak ng isang opisyal, mataas ang tungkulin, kaya di diyang ipagamot yung kanyang anak. Pero hindi rin gumagaling. Sa kanilang kawalang pag-asa, narinig nila si Jesus. At nagbigay sa kanila ng pag-asa, bagong pag-asa ngayon. At hindi lang pag-asa, kundi pananalig. Ang sabi nga ng babae, mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. So, ang dalawa pong ito'y lumapit kay Jesus. Una, sila'y hopeless na. Sapagkat wala na silang ibang mapupuntahan, matatawag upang gamutin. Pangalawa, sila'y lumalapit, hindi lang hopeless, pero may pananalig. Sa buhay po natin, may kasabihang, when everything else fails, Jesus matters. When everything else fails, Jesus matters. Sa atin pong buhay, pag ang lahat ay wala na, pag wala ka nang malalapitan pa, wala ka nang mapupuntahan pa, wala ka nang matatawag pa, pag walang wala ka na, mayroon pa laging isang tumitingin sa ating mga pangailangan. Sa bayan ng Lourdes, sa France, kita po natin yung Our Lady of Lourdes, ang bayan ng Lourdes. Ang Lourdes po hindi tao, ang Lourdes ay bayan. Sa bayan ng Lourdes, yung mahal na Birhen ng Lourdes, yung kanyang simbahan, laging puno ng tao. Laging napakaraming tao. Hindi lang sa loob, kundi sa labas. At ang mga taong ito, ang karamihan sa kanila'y may sakit. At hindi lang sakit. Karamihan sa kanila'y mga terminal cases. At sila'y galing sa kung saan-saang bahagi ng mundo. So they fly to Lourdes, sapagkat wala nang ibang mapupuntahan. At sa Lourdes, sila'y humihingi ng huling pagkakataon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na ina. At makikita po natin, maraming dumadating, hindi lamang dahil humingi, kundi nagpapasalamat. Ibig sabihin, sa mga humihingi, marami ang nabibigyan. Ito yung mga taong wala nang ibang mapupuntahan sapagkat naubos na nilang lahat ng mga eksperto, lahat ng kayamanan. At pagkatapos ng lahat ng ito'y, wala rin silang mapupuntahan kundi ang ating Panginoon. Inuulit ko po sa ating buhay, when everything else fails, mayroon palaging isang natitira. Jesus matters. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, kalakip ang buong pananalig habang nananalangin tayo ng may pananampalataya sa Diyos, Ama, natutugunin niyang ating mga mithiin ng may nag-uumapaw na kabutihang loob. Iluhog natin sa Kanyang ating mga pangailangan at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging simbolong nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga sa mga may karamdaman sa pangangatawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway makilahok at makaisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga na mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo sa pangangalaga, lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang siyensya sa pagpapagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa nito upang magkaroon sila ng isang ganap at aktibong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa kamatayan ng kanilang anak, naway makatagpo ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa habag ng aming mananakop. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O makalangit na Ama, tulungan mo kami sa patuloy na pananalig sa iyo at sumasampalataya sa nagpapagaling ng kapangyarihan ng iyong anak na siyang hinihilom ng aming mga sugat sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa magdubikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ay may aalay. Mula sa lupa't buwan ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ay may aalay. Mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon ay aming inihahanda. Sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ka aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga
panalangin kanilang iniuukol, kaysa ng sambayan ng dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Ganito naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na
mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ng iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y laging ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na masahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Medyo mahaba-haba ang ating pagbasa, pero iisa ang laman, ang pagpapagaling ni Jesus sa mga dalawang bagay, dalawang kaso, dalawang pagkakataon kung saan yung may sakit ay wala nang
kapag kapag-asa. Wala nang mapupuntahang iba pa. Sinasabi po rito, yung pong babaeng dinurugo ay 12 years na rin na dinurugo. At naubos ng kanyang kayamanan sa pagpapagamot, hindi gumagaling. Ito namang isa ay anak ng isang opisyal, mataas ang tungkulin, kaya kaya din niyang ipagamot yung kanyang anak. Pero wala ring, hindi rin gumagaling. Sa kanilang kawalang pag-asa, narinig nila si Jesus at nagbigay sa kanila ng pag-asa, bagong pag-asa ngayon. At hindi lang pag-asa, kundi pananalig. Ang sabi nga ng babae, mahipo ko lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. So ang dalawa pong ito'y lumapit kay Jesus. Una, sila'y hopeless na. Sapagkat wala na silang ibang mapupuntahan, matatawag upang gamutin. Pangalawa, sila'y lumalapit, hindi lang hopeless, pero may pananalig. Sa buhay po natin, may kasabihang, when everything else fails, Jesus matters. When everything else fails, Jesus matters. Sa atin pong buhay, pag ang lahat ay wala na, pag wala ka nang malalapitan pa, wala ka nang mapupuntahan pa, wala ka nang matatawag pa, pag wala ka na, mayroon pang laging tumitingin sa ating mga pangailangan. Sa bayan ng Lourdes, sa France, kita po natin yung Our Lady of Lourdes, ang bayan ng Lourdes. Ang Lourdes po hindi tao, ang Lourdes ay bayan. Sa bayan ng Lourdes, yung mahal na Birhen ng Lourdes, yung kanyang simbahan, laging puno ng tao. Laging napakaraming tao. Hindi lang sa loob, kundi sa labas. At ang mga taong ito, ang karamihan sa kanila ay may sakit. At hindi lang sakit. Karamihan sa kanila ay mga terminal cases. At sila'y galing sa kung saan-saang bahagi ng mundo. So they fly to Lourdes. Sapagkat wala nang ibang mapupuntahan. At sa Lourdes, sila'y humihingi ng huling pagkakataon sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mahal na ina. At makikita po natin, maraming dumadating hindi lamang dahil humingi, kundi nagpapasalamat. Ibig sabihin, sa mga humihingi, marami ang nabibigyan. Ito yung mga taong wala nang ibang mapupuntahan sapagkat naubos na nilang lahat ng mga eksperto, lahat ng kayamanan. At pagkatapos ng lahat ng ito'y, wala din silang mapupuntahan kundi ang ating Panginoon. Inuulit ko po sa ating buhay, when everything else fails, mayroon palaging isang natitira. Jesus matters. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, kalakip ang buong pananalig habang nananalangin tayo nang may pananampalataya sa Diyos, Ama, natutugunin niya ang ating mga mithiin ng may nag-uumapaw na kabutihang loob. Iluhog natin sa Kanya ang ating mga pangailangan at ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa buong daigdig, naway maging simbolong nagpapagaling na gawain ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang pag-aaruga sa mga may karamdaman sa pangangatawan, isip at diwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat naway makilahok at makaisa sa mga nagnanais na mapanatili ang kalusugan at kalinisan ng ating kapaligiran. Manalangin tayo sa Panginoon.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga doktor at mga nurse at yaong mga nag-aalaga na mga may sakit, naway maipakita nila ang habag at kahinahunan ni Kristo sa pangangalaga, lalo na sa mga maliliit nating mga kapatid. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang siyensya sa pagpapagamot, naway dagling makatagpo ng lunas sa mga di karaniwang karamdaman na nagiging hadlang sa mga nagdurusa nito upang magkaroon sila ng isang ganap at aktibong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagluluksa sa kamatayan ng kanilang anak, naway makatagpo ng kasiyahan sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa habag ng aming mananakop. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O makalangit na Ama, tulungan mo kami sa patuloy na pananalig sa iyo at sumasampalataya sa nagpapagaling ng kapangyarihan ng iyong anak na siyang hinihilom ng aming mga sugat sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka Diyos sa magdumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ay may aalay. Mula sa lupa't buwan ng aming paggawang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ay may aalay. Mula sa katas ng ubas at buwan ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon ay aming inihahanda. Sa hapag na ito na iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ka aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay nihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga nananal panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanang dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu gawin mong banal ang makaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Niabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Kaya naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Niabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan pagindapatin kaming lahat ang makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng poong San Jose, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, kagagaling ng utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin ng iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pananabikan ng dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong nanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya'y laging ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na masahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain ka ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.